Welcome to our Cloud House home. So yung cloud house is the term that I use for my style. Cloud house is from the word Bauhaus. Nagsimula talaga lahat dito sa sofa na to. Dati nung nasa BGC pa lang kami nakatira, pumunta ako sa Metro para bumili ng sinulit. And then, out sa sea of furniture, nag-stand out to sa mata ko. Nung sinukat namin, hindi pala siya kasya sa condo. And then, a week after, hanap namin yung house na to. So, we got it and it's so comfy. Alam niyo ba, pag may bisita kami, kasya dito 5, kaya akong ma-fit dito na tulog. Tapos si Justin full dito. Kasyang-kasya yung paa namin. Sobrang comfy niya. So, ito namang area rug namin dito na from 30K, 11K lang namin siya nakuha. It used to be so colorful. Over time, nag-iba yung aesthetic ko. So, gusto ko neutral. May pops of color pa rin, pero hindi na as colorful. So, nung nahanap namin to, sobrang perfect yung size niya para dito sa living area namin. It's made in Turkey. It's handmade. Yung branches na to, galing to sa puno namin dyan sa garden. We have Philippine Sakura. Every March, April, nagbo-bloom siya. Sobrang ganda niya. Nagiging tourist spot yung labas namin sa bahay. Kasi maraming nagpapapicture. So, nung nawala na yung flowers, nandyan lang siya. Hindi ko na tinagal kasi I like this sculptural thing going on. And eto naman, I remember, yung broker namin, sabi niya, oh, meron kayong antique. Oh, perfect yan sa aesthetic. Kasi gusto ko mag-incorporate ng mga vintage pieces. Itatry ko yung best ko na makapaghanap ng mga vintage pieces. Shopee lang to, or Lazada, I forgot na. And then, mga candle holders from H&M Home. Sheer curtains, lahat yan sa marketplace. And by the way, nakailang pintura ako dito sa door na to. Parang naka-3 or 4 yata. So, ito na yung perfect aesthetic. Gusto ko lang lahat ng dark mag-brighten para magbukang malaki yung space. Siyempre sa tapat ng couch is our TV. So this is a 75-inch and namumukha siya lalong malaki kasi ang lapit lang ng pagitan niya sa sofa. And also we have sound bar. So para talaga kaming nasa sinihan. Immersive yung sound. Yung other part ng sound bar nandito nakatago sa likod. Itong rack na to, this used to be green. Tinakpan ko siya ng peel and stick na linen-ish para mag-neutralize, para ang mag-stand out ng kulay, yung mga gusto ko talaga mag-stand out. Yung mga nasa ilalim dyan, mga DIY ko yan, yung mga faux ceramic. Nagamit ko pa rin siya from BGC to Acacia. Sa ilalim ng hagdanan, cat area, cat nook, or cat condo. Originally, sa studio talaga to, pero I decided na ibaba siya nung birthday ni Justin kasi madaming bisita, mga 20 yata kami dito. And hindi ko na siya tinanggal kasi yung studio ko, naging Cloudstatic showroom na siya, yung mga binibenta kong damit sa shop ko. Follow nyo, okay? Nakakatuwa to kasi sobrang massive din niya kahit single lang siya. See? This is by the pure foam. And this is also a copy of Togo. Sobrang mahal ng Togo, pero mga pinakamura yata starts at 350K. Wala kami ganong budget for a single couch. Siguro pag yumaman na kami ng todo baka. Dito sa likod, sa cat corner, dito yung mga sculptural pieces. Usually yung mga DIYs ko, andito sila. Ito, kinulayan ko rin to. This used to be brown. Originally, Christmas decor namin to. Pero naging all-year decor na namin siya kasi naging scratch post na siya ng mga pusa. Gustong-gusto nila itong ganon. And I told you, this is a great room. Multifunctional. Dito naman tayo sa kusina. I know, dining muna. Hi, baby! Yung dining area namin, 2 gamit lang meron dito. Our fridge and our dining set. Yun lang. And this light na DIY ko din. This used to be drum. Bumili ako na parang Japanese style na lantern. Tapos nilagay ko siya. And this also is discounted. Nakuha namin to sa clearance sale sa 1 Bonifacio High Street, Abenson. Pero wala nang Abenson doon. This used to be leather. Pero dahil ang dami naming pusa dito, ginawa din nilang scratch pad. So, pinag-reupholster na lang namin. The color is also beige. Perfect sa aesthetic ko. When I look at this fridge, naaalala ko yung mga times na spoiled brat pa ako. Nung lumipat kami sa house na to, walang gamit. Unlike dun sa BGC, fully furnished na yung nirent namin doon. Dito, ang dami namin kailangan bilhin. So, may budget. But nung nakita ko to, sorry, wait, mamaya na. So, yung budget namin is parang ano lang, yung mga simpleng 2-door lang. Pero nung nakita ko to, sabi ko, gusto ko talaga yung may TV.
Actually, di siya TV. iPad siya. Tablet. So, sabi ko kay Justin, yun talaga yung gusto ko yun, ganyan. And then sabi niya, pero wala yan sa budget natin, doble yung gagastusin natin. Sabi ko, hindi, kailangan yun talaga. Willing ako magkuha sa savings ko, basta gusto ko yung ref na to. Basta ang ending, pumayag si Justin, hindi pa ako nag-heal for life noong mga panahon na to, okay? Hindi na ako ganun ngayon. Hopefully. Tapos connected siya sa phone, so pag nasa grocery ka, kung ano yung mga kulang mo, malalaman mo, yung mga expired mo, malalaman mo. Merong YouTube, Facebook, Instagram, and Spotify, lahat. That may mga recipes din to. Yan, mga recipes. Pwede ka mag-gallery. Ang dami itong pwedeng gawin. Basically, may iPad ka sa ref. Yun lang naman siya. Parang naging art piece na rin siya sa bahay kasi every time na may bisita kami na bago, parang ito yung pinagpupunteryahan nila. Like, ina-explore nila to, yung mga bata nagdo-drawing dito. Kaya, you're worth it, okay? And I remember may discount time kami dito sa Cash and Carry. So, pag cash, sobrang laki ng discount. I think from 170 or 160 plus, 140 na lang. Ay, actually, pinaangat namin tong cabinet na to. Kasi, hindi kasha yung ref. Yes, baby! Okay, so dito yung kusina, yung start ng kusina. Nasa kusina area na tayo. These are our everyday pantry. May major pantry pa kami dito sa room na to. Snacks ni Justin, mga supplements ko, ganyan, dito para easy access, hindi na papasok. Very organized yung mga condiments namin. Lahat to, Daiso lang, so very budget friendly. Starts at 88 o nagbenta pa. Sa baba, organized din yan. Salamat Shopee, ang game changer ng lagayan ng lutuan. Instead na patong-patong yung lutuan mo. Our instant pot, our lutuan. Electric kami dito kasi takot si Justin sa gas. Pero sabi ko sa kanya, mas makakatipid tayo in the long run pag gas. Nandito lagayan namin ng mga towels, ganyan. What do you call this? Paper towels, tissue, ganyan. Oh, sorry. Okay. Okay, so let's move here. So, ang liit lang ng kusina namin. Ayan na siya. Parang very, very mini. So, ito yung counter namin. This used to be black. Nilagyan ko ng peel and stick para mag-match siya sa aesthetic ko. So, in fairness sa kanya, hindi naman siya cheap tingnan. Ang ganda niya. High quality yung sticker na to. Nandito yung mga Smeg collection ko. 1 year ko din sigurong kinolekta to. Hindi ko siya binili na isang bagsakan. Pag may gig ako sa influencer gig ko, bumibili ako ng isang Smeg appliance. And then ito, DIY ko rin to. This used to be brown shelving. So ginawa ko siya parang linen beige. And then ito yung mga aesthetic plato namin. Okay, so ito, salamat Shopee. To brighten up the space, and dahil aliit ng kusina namin, kinulayan ko rin siya ng mint green. Yung hardware, I changed it into brass. And then I have here mga copper. And then in here, dito yung mga glassware namin. Hindi siya uniform. It's a mishmash of everything. My favorite from H&M Home, my mini shop dito. And then, dito yung mga plato. So, iba-iba din yung mga plato namin. Ito lang yung nasa open. Kasi yan lang yung parang aesthetically bagay sa kusina namin. So, dito yung mga kutsara namin, yung mga organizers namin. And then ito, nahanap ko to sa HMR. I love anything brass. So, brass siya. And then, pwede siyang ganyan. Yan. Pwede mo siyang iabot doon. Maiba din siya. Ito is a vintage find. It's 1990. Ang cute lang kasi puro pusa siya. So, I think we're done in this area. Dito tayo sa pantry. So, may 3 doors dito. Ito is the door to our dirty kitchen na hindi ko na ipapakita kasi hindi naman siya nagsispark ng joy sa akin. Hindi lang siya na-decorate. This is our washroom. May 4 na CR yung bahay na to. Ito yung second dito sa ground floor. Yung isa nandun sa labas. So this is for the bisita. So wala lang, simple lang. Wala din akong ginawa. I appreciate yung mga mirrors dito na sobrang laki kasi it really enlarges the illusion. And then may ano din kami dyan, mga aesthetic, ganyan. Functional lang siya. And then, here is our pantry. So, pangarap ko talaga na may pantry, walk-in pantry sa isang bahay. So, ito na yon. Pero nung nagkaroon kami ng help, syempre wala siyang room. So, naging pantry / maid's quarter siya. Yung mga organizers, mostly Daiso, True Value,
May mga nagsisponsor din from different shops. Nakakatuwa lang. Parang it's a dream come true para sa akin na magkaroon ng ganito. So, bakit na tayo sa second floor? Ito, DIY ko rin to, yung coat hanger na to. And then, itong hallway na to, first na bubungad sa inyo is yung mga sapatos ko. So, dito ko nilagay lahat ng sapatos ko. Nagsimula lang siya sa dalawang to. Ito, nirepurpose ko lang from the condo. Ilalagay ko na lang siya sa Billy bookcase next time. And then, yung hallway na to, minaximize namin. So, meron din kaming hallway of fame. Parang naging mini wall gallery namin siya. DIY ko rin to sa wedding, ganyan. Ito din sa wedding. So, yung wedding namin, DIY ko. Hindi kami kumuha ng event stylist. Nagde-decorate ako doon with my friends. So, thank you sa mga tumulong sa amin. So, ito yung mga natira. Yung iba parang may nanghiram tapos hindi na nabalik. Madami yan eh. So ito yung third washroom dito. Pero ginawa ko siyang steam room. Para wala akong ginawa ditong DIY. As is. And then first room, second door is studio ni Justin. So yung studio niya, music studio na rin. Dito siya nagre-recording, nagja-jamming, and then dito siya nag-work. Tapos meron siyang TV, storage dito para sa gitara niya. Lahat dito si Justin na ang gumawa, hindi na ako nangialam. And now, welcome to my studio. Multifunctional din yung studio ko. Dito ako nag-workout, naging showroom na siya ng Cloudstatic. Dito rin ako nag-edit. This is my personal space. So sa corner na to, pagbungad mo yung mga gamit ko pang workout, mostly from Wonder Gym. Ito yung DIY ko na sunglasses corner. Ito naman yung bag area ko. Ito lang yung kasya dito sa space na to. Dati, nandito siya sa wall na to. Lahat ng sapatos ko, bags ko, magkakasama. Pero nung nag-decide ako na maglagay ng sofa, nalabas lahat ng mga sapatos ko. Ito lang yung mga naiwan. Ito yung mga items na nakolekta ko over the years. And balak ko din magbenta. Magko-curate ako ng mga vintage pieces. Right now, wala pa ako masyado nakolekta. Most prized possession ko is this Hermes Birkin. Nag-iisang Birkin ko. The rest, hand-me-down from mama or mga regalo, ganyan. Mga pre-love. Big ako sa pre-love. So, even this is pre-love. Kasi kahit afford mo naman sa Hermes, hindi ka din nila nabibenta na ganito pag hindi ka VIP. Pero yung presyo niyan, hindi second hand. Then ito, Cloudstatic, but hindi ko na binibenta. So, meron akong mannequin dito. Then, itong built-in cabinets na to, lahat to, stocks ko sa Cloudstatic. Vintage find to. So, ang cute niya, para siyang Hermes, diba? Ito naman, DIY ko to. Gumawa ako ng vlog. Hanapin nyo na lang yun. At ito, nandito yung couch dati. Ngayon, naging rack ng mga Cloudstatic. So, check out my shop. And this is my editing corner. Dito rin ako nagdi-devotional, nagbabasa ng Bible. Corner for my vision board. IKEA lang to. Sobrang nandito lahat ng mga knickknacks. Meron din akong sewing machine dito. Chameleon the Inspired. Pero hindi naman nila talaga na-copy. Isa-isa ko lang siya kinukuha hanggang sa tatlo na yung ganito naming module. Yung isa nandun kay Justin. It's perfect dito sa area na to. Sobrang makulay yung rug ko dito. So, ayoko na makulay din yung mga gamit na iba. And ito, DIY ko to. This is lime wash. Lakas Maka Architectural Digest. Then ito, DIY ko lang din tong lamp na to na nabibili mo sa IKEA. So, nagbuka na siyang mid-century. And then this also, this is Vitruvi. Okay, last floor, third floor. By the way, yung buong floor na to is just the master. So, medyo malaki-laki siya. Ang bubungad sa'yo is, of course, hamper and litter box. And then, meron kaming ensuite. Small lang yung toilet and bath ko. And I love yung counter dito na marami akong malalagay. Nandito yung mga perfumes ko, mga skincare. Ang dami kong towels, bathroom rug. Sa mga hotel, yung rug nila is mga towels. So, bumili ako ng marami sa Shopee. Japanese style ang peg namin dito. King size from Comfort Living. Memory foam na may cooling, which is bagay na bagay sa Pilipinas. Dito yung vanity area ko. Table na to. Spray paint ko lang ng brush para mag-match dito sa mirror. Open lang lahat ng mga gamit ko kasi gusto ko nakikita. Kasi pag hindi ko makikita, hindi ko maalalang gamitin. Sobrang generous ng bahay na to sa windows. Meron kami ditong projector. 100-inch. Mas malaki pa sa TV namin sa baba. Yung screen namin dito sa masters. And then this cocktail table is sobrang tagal na to kay Justin. This used to be black and leather na black. Of course, DIY ko. Ginawa kong parang canvas na beige. So, dito kami kumakain ng Chowking, Burger King, mga late night snacks. So, nandito yung walk-in closet or
semi-walk-in. Maglalakad ka pa naman paloob. So, walk-in siguro to. Obviously, yung mga shoes ko nandun sa baba, yung mga bags ko nandun sa baba kasi hindi siya enough. And then, our towels are from H&M Home. I love these. Sobrang favorite ko to, pati yung mga robes na linen. Actually, bukas na ngayon, lumampas na sa daming gamit, sa daming damit. Simula na nag-clothestetic ako, every box, meron akong para mga 20 na para lang sa akin. So, dumami na dumami yung damit ko. So, let me explain yung economics ng clothestetics. So, yung mga hindi nabenta na designers sa shops, pag hindi nila nabenta yun at may bagong style na, kailangan nilang i-liquidate yung mga lumang style. So, pinapa-auction nila yun, binibid yun. So, binibili ko yun. Clothestetic on Instagram. So, please follow that. Okay? So, may balcony kami dito sa Masters, pero wala akong DIY dito. We are now in our garden. Actually, this used to be so barren, para siyang desierto. Ngayon, mukha na siyang jungle. It's an urban jungle here in Acacia. Dati, Carabao grass to, but na-realize namin, ang daming puno dito, so hindi pala nabubuhay ang grass. So, ginawa namin siya mga bato. And then, tumubo na ng maraming. Sobrang blessed yung garden na to. Ang daming fruit-bearing trees dito sa garden na to. May guyabano kami, may 2 kalamansi tree kami, atis, may malunggay. Para rin kaming nasa probinsya. So, ito yung tambayan namin, yung mini lanay namin dito. And kaya talaga kami nag-house tours because kailangan namin ng remembrance para sa bahay na to. To remember yung journey namin as a married couple, as a family, and from Uptown BGC to Acacia Estate, and then next, lilipat kami sa secret muna, hindi namin sasabi kung saan. But, you know, from glory to glory. Yan ang team ni Lord sa amin. So that's it. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and turn on the post notification para sa next na house. Alam niyo din kung ano yung mangyayari, ano yung updates, mga ganun-ganun. Okay? Bye! Tommy, why are you so ingay?